magrarally ako. Magandang umaga Good sa morning. inyong lahat. Filipino talaga. Hindi kasi teacher ng Filipino itong aking kasama, si Binibining Emma Urica Sabado. Isa siyang ulirang guro. Yan, sa San Antonio National High School. Okay. Habol din si Madam para sa buwan ng wika. Correct, last day ng August. So, buwan ng wika pa. Kaya pag-uusapan natin ay wika Filipino. Upo po tayo. Join us guys, if tapos na kayo dyan, you're free to join. Ayan. So, Mama, pag-uusapan nga po natin ay ang kahalagahan ng pagtuturo ng wikang Filipino sa mga kabataan. Apo. So, ano nga po ba ang kahalagahan nito? Mahalaga to kasi una, ito po yung wika na ginagamit natin para magkaunawaan. Lalo-lalo na po yung mga kabataan ngayon na madalas po ay mas pinipili na po yung mga wikang banyaga. Totoo. Kung kaya po, ang pagtuturo po ng wika natin ay mahalaga dahil una atin ito. Kaya sino pa bang magpapahalaga kundi tayo rin po mga Pilipino. Totoo. Kaso, ma'am, kasi ang problema, tulad nga ng na-mention nyo, no, dahil siguro sa emergence na rin ng iba't ibang technology, at dahil yung parang sinasabi nila yung parang pag-merge ng iba't ibang lengguwahe, no, parang nagiging Taglish, marami pong mga kabataan natin ngayon, hindi na ganun ka-interesadong pag-aralan ng wikang Filipino. So, paano nyo po kinukonvince yung mga kabataan to learn? Ako po kasi ay nagtuturo ng campus journalism. Sa larangan po siya ng pagsulat. Marami po ako mga ginagawang mga malikaing paraan para mahikayat po yung mga estudyante ko na pag-aralan ang wika natin, lalong-lalo na po gamitin ito sa pagsulat, gaya po ng mga tula, maikling kwento, sanaysay, at pati po mga balita. Siguro po, ang hamon po sa isang guro na kagaya ko ay yung kung paano po mag-iisip ng malikaing paraan, kung saan mas mahihikayat sila, hindi sila makaramdam ng pagka-bored kapag asignaturang Pilipino na po yung pag-aaralan. Kaso ang isa po kasi sa challenges, ako personally, no, nag-aaral ako, kaya medyo at times, sabihin ko man, I'll be honest, medyo nabobore ako. Ang lalalim po ng mga salita minsan na ginagamit. So, paano nyo po parang ino-augment yung challenge na yon sa mga students para mas maging interesado nga sila? Marami po mga paraan akong ginagamit. Gaya na lang po ng mga technique. Sa klase ko po, dapat po may mga estudyante po na naka-assign kada araw. Na halimbawa po, itong grupo na to, sila yung magbibigay ng talasalitaan sa araw na yon. Tapos yung talasalitaan po na yun, bibigyan nila ng kahulugan, gagamitin nila sa pangungusap, at matapos po nilang maipaliwanag, yung mga kamag-aral naman po nila, yung gagamit nun sa pangungusap. Sa pagbabasa naman po, dahil lalo na po yung mga akda natin, mga pampanitikang Pilipino, masyado pong maraming mga talasalitaan. Parang naalala ko, isa sa mga classics dyan, yung Florante at Laura. Naku, ang lalalim ng mga... No limitahan yung mga Filipino. Opo. Bali, bago po basahin ng mga mag-aaral ko, yung mga ganong klase ng mga akda, pinipili ko na po agad yung mga malalalim na salita. At bago po umpisahan yung pagbabasa nun, nung akda na yon, pinapaliwanag ko na po muna yung mga kahulugan. Para po, kapag binabasa nila, habang binabasa nila yung akda, alam na nila. Mayroon akong question lang po, di ba? Sa mga school po kasi merong mga English, yung mga project, yung parang dapat pag nasa school ka, kailangan English lang. Tapos pag buwan ng wika naman, kailangan buong buwan, di ba? Puro Tagalog lang, puro Filipino lang, ano. Parang maganda rin na bigyan nila ng project din na sa mga social media naman. Hikayatin ng mga guro, yung mga mag-aaral na parang, kumbaga, kung magpo-post man sila ng, kunyari, picture man yan, o kung ano mga, na Filipino, hindi English, parang maganda rin na mapalawak yung kaalaman ng mga kabataan. Parang maganda rin siyang idea. Opo, maganda po yung ideya na yan. Lalo na ngayon na ang social media ang laging ginagamit ng ating mga mag-aaral, ng ating mga kabataan. Maganda po yung ganun. Kaya lang kasi minsan iniisip ng mga bata pag sobrang lalim, emo, yung mga ganun po, or hugot. Pero kung tutuusin po talaga, napakagandang gamitin ng wika natin. Lalong-lalo na sa mga pang-araw-araw natin pakikipag-komunikasyon.
at pagpapahayag ng damdamin. Ako, ma'am, naku-curious lang ako. Parang kasi, well, it's a given na kung wari magtapos ka ng, wari mag-aaral ka sa kolehiyo ng Filipino as your major, it's a given na pwede isa sa mga profesyon mo ay maging parang teacher ng Filipino. Pero bukod doon, meron pa po bang other industries at magiging advantage itong pagiging bihasa sa wikang Filipino kung sakaling ito yung gawin nilang at pag-aralan nila? Kung may kinalaman po sa kung ano man yung espesipikadong magiging trabaho nila, siguro po wala po akong ideya. Pero sa pangkalahatan naman po kasi, napakalaki po ng advantage mo kung kaya mong gamitin ng epektibo ang sarili mong wika. Lalo-lalo na po kung ang pipiliin niyo pong propesyon ay yung may kinalaman sa pagpapahayag, panghihikayat ng tao, at pagsulat. Kasi po hindi lang po mahalaga na magaling ka sa wikang Filipino sa larangan ng pasalita, kundi sa larangan din po ng pasulat. Kung kaya malaki po yung advantage kapag kaya mong gamitin ang sariling wika. By any chance ba, ma'am, may datos po kayo nung dami ng mga Pilipino gumagamit ng wikang Filipino? Kasi understand, sa ibang lugar, may certain dialects po sila. Parang hindi rin nila talaga naiintindihan yung Filipino. May datos po ba tayo? Or wala? Wala tayong hawak Sa na. ngayon po, wala po. Pero majority naman po ay ito ang ginagamit. Sa pagkakaalam ko po, opo naman. Kasi Dahil- mama sinasabi nung iba, parang kaya daw mas okay na pag-aralan ng Ingles at maging bihasa dito. Kasi kahit saan parte ka ng Pilipinas man or mundo, maiintindihan ka. Even sa Philippines ka, dahil yung iba, hindi sila nakakaintindi ng wika Filipino, pero nakaintindi sila ng Tagalog, ng English. So, what can you say about this po? Sa pakikipagkomunikasyon po, mahalaga po talaga na alam natin yung sarili nating wika at pagtuunan po ng pansin ng panahon na pag-aralan ito. Kung alam naman po natin yung paggamit ng Ingles, dahil nga po ito po ay tinatawag na wika para po sa global na pakikipagkomunikasyon, ay okay naman din po. Yun nga lang po, kailangan alamin natin kung ano yung mas papahalagaan natin. Pero can you say po na mas nabibigyan ng kahalagan na ang wikang Filipino kaysa nung before? Kasi ngayon parang sa zona ng Pangulo, Filipino na Filipino rin. na yung ginagamit. Pero sana hindi sa election, no, sa mga debate na gagawin ng iba't ibang channels, na ganyan, sana gawin din nilang wikang Filipino itong pagsagot nila at pagtanong ng mga magde-debate na nga yan, pati beauty pageants, ganyan, di ba? Opo, hindi lang po buwan ng wika. Sana po sa lahat po ng buwan. Pero can you say po na mas malawak na po ang pagbibigay natin kahalagan dito sa wikang Filipino compared po before? Sa pananaw ko po, Alanganin pa rin. Alanganin pa rin. parang napakalaki pong palaisipan yan. Sa tingin niyo ba, ma'am, yung government natin, enough na yung ginagawang effort sa pagpapalawig at pagpapromote nitong wikang Filipino? Or sa tingin niyo po may kakulangan pa? Siguro po may dapat pa po silang pag-ibayuhin sa pagpapalagana po ng wikang Filipino. Kung sa komisyon po ng wika natin, nakikita naman po na sila po ay nagsusumikap na palaganapin po ang ating wika at kultura. Sa pamahalaan naman po, gaya po nung ginawa po ni Pangulo nitong nakaraang SONA na ginamit niya po yung wika natin sa kanyang pagpapahayag ng mga nagawang tungkulin, ay isa po yung sa magandang halimbawa na nakakausad po at dapat pong palagaan ang wika natin. So I guess at this point, parang work in progress pa rin ang pagpapalawak ng wikang Filipino. Kasi I believe siguro kahit hindi sa mga paaralan, kahit sa mga tahanan, yung mga nanay at tatay, noong umpisahan na nila at very young age, turuan yung mga anak nila ng wikang Filipino. Kasi we have to admit it, marami rin pong mga magulang ang kung kausapin yung mga anak nila English, kaya hindi masyadong familiar sa wikang Filipino yung mga anak nila. So I guess kahit sa bahay siguro kailangan magsimula yung pagtuturo. Opo. Ayun, Dapat sige po ma'am, talaga. for siguro other inquiries, kung meron po bang katanungan yung ating mga kasambahay or nais kayong konsultahin, saan po kayo mahanap? Sa ano pong ibig sabihin? Saan po ba kayo pwede i-konsulta? Siguro po sa Facebook na lang po. Binigay ko po yung Facebook ko. Sa school niyo po ba, meron po ba kayong mga events na gusto i-promote? Sige po, go ahead. Meron naman po.
sa San Antonio National High School po sa lungsod ng Makati. Ako po yung tagapayo po ng pampamahayagang pang-campus. Kung gusto niyo pong malaman yung mga may kinalaman po sa mga pagsulat, ay handa po ako na magbigay po ng mga payo kung paano po mapapalawig yung kakayahan sa pagsulat gamit po yung wikang Filipino. Sinusubukan ko sabayan si ma'am kasi hindi talaga siya nagsalita ng wikang Ingles eh. Purong Filipino yung sagot niya sa atin. Sinusubukan ko, hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya. Ang hirap, ako honestly, hindi pa rin ako talaga kayang magsalita ng buong-buong wikang Filipino. It's a work in progress, Helga. But anyway, maraming salamat po, Maraming Binibining salamat din Emma po. Sabado sa inyo pong Salamat po. oras. Maraming salamat. Thank you.